Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang halimaw na nagtatago sa dilim? Sa video na ito, malalaman ninyo ang tungkol sa Amomongo, isang nilalang na nagdudulot ng takot sa mga taga-Negros Occidental. Isang batang 8 taong gulang ang nagkaroon ng engkwentro sa halimaw na ito, kasama ang kanyang mga kalaro. Ano kaya ang mangyayari sa kanila at paano nila hinarap ang takot na dulot ng Amomongo? Manatili at alamin ang buong kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Nung bata pa ako, mga 8 years old, nagmamadali akong uminom ng kape. Sabi ni Mama, huwag ko raw masyadong initin yung kape kasi baka mapaso ako. Sabi ko naman, wala akong pakialam sa kape. Gusto ko lang makainom ng kahit konti dahil parating na yung mga kalaro ko. Doon kami sa labas ng bahay mag-aantayan para sabay-sabay kaming pumasok sa eskwelahan. Nung mga oras na yon, kinakabahan si Mama. Sabi niya wag daw akong magpagabi sa daan. Umuwi raw ako kagad pagkatapos ng klase. Tumango lang ako pero alam ko naman na hindi ako makakapagpagabi sa daan dahil sa mga oras na yon, may kinatatakutan kaming lahat sa lugar namin. Amomongo, isang halimaw na makikita lang daw sa probinsya namin sa Negros Occidental. Sabi nila parang unggoy daw yung itsura ng Amomongo. Pero hindi ko pa yun nakikita sa personal. Ang sabi ni Mama, marami na raw itong napatay na tao noon. Kaya dapat daw umuwi agad ako sa bahay para hindi ako makain ng Amomongo. Nung araw na yon, nag-aantay ako sa mga kalaro ko. Sila, Ruel at si Yuki. Dumating sila sa bahay, sabay-sabay kaming naglakad papunta sa school. Sa school, may mga pang-aasar na nangyari kay Ruel dahil sa pangalan niya. Ang tawag sa kanya ng mga kaklase namin ay Ruel kasi raw yung pangalan niya ay parang pangalan ng babae. Sabi ko naman kay Ruel, wag na lang niyang pansinin yung mga kaklase namin. Pero naasar pa rin si Ruel. Nung uwian na, may paalala pa yung teacher namin na umuwi raw agad kami dahil sa Amomongo. Tumango lang kami at nagdesisyon na umuwi agad pagkatapos ng klase. Nung araw na yon, si Mama at ako nagkulong lang kami sa bahay. Naririnig namin yung mga tunog sa labas. Sabi ni Mama wag ko raw bubuksan yung pinto dahil baka yun na yung Amomongo. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko yung Amomongo. Parang unggoy nga. Ang haba ng mga kuko niya. Tapos yung mga mata niya, pula. Nung mga oras na yon, alam ko na hindi lang kwento yung Amomongo. Totoo pala ito. Nung umalis na yung Amomongo, sabi ni Mama, wag ko raw sasabihin kahit kanino na nakita ko yung Amomongo. Baka raw kasi hindi sila maniwala sa akin. Tumango lang ako. Pero yung mga kalaro ko si Ruel at Yuki, sinabi ko sa kanila na nakita ko yung Amomongo. Sabi naman nila, naniniwala sila sa akin dahil nakita rin daw nila yung Amomongo. Si Yuki, siya yung pinakahuling nakauwi sa amin. Sabi niya, nung pauwi na raw siya, nakita niya yung Amomongo na nasa bubong ng bahay nila. Hindi raw siya gumalaw sa kinatatayuan niya dahil baka makita siya ng Amomongo. Pero napansin siya nito, kaya nagmadali siyang buksan yung pinto ng bahay nila. Hindi raw niya alam kung bakit hindi siya nakapasok agad sa bahay nila. Parang may pumigil sa kanya. Nung nagawa na niyang buksan yung pinto, nakita raw niya yung Amomongo na nakatayo sa harapan niya. Sabi ni Yuki, sobrang bilis daw ng mga pangyayari. Nung magising siya, nasa ospital na raw siya. Sabi ni Yuki, buti raw at hindi siya kinain ng Amomongo. Sabi ko naman, buti nga at buhay pa siya. Kung ako yung nasa kalagayan niya, baka hindi ko na kinaya yung takot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung Amomongo. Kahit na matagal na yung nangyari, hindi ko pa rin makalimutan yung itsura ng Amomongo. Sabi nila, may mga sightings pa rin daw ng Amomongo. Kaya hanggang ngayon, sinasabi ko pa rin sa mga pamangkin ko na huwag magpagabi sa daan dahil baka kainin sila ng Amomongo. Mga kaibigan, ang kwento ng Amomongo ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na mas mabuti pang iwasan kaysa subukan.
Salamat sa pakikinig. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim. Baka nandyan lang ang Amo Mongo.